So ayun, what's up guys? We're here for another video. At syempre, it's that time of the year again. It's the bull run. So, kailan ba ang huling naranasan natin yung bull run? So, after COVID, before, after. Syempre, nandito tayo ngayon para magbigay ng few tips kung ano bang mga kailangan yung gawin, ingatan. Syempre, yung bull run ngayon, hindi malabo na yung mga tao. Mga hype na naman, kung ano na namang... Actually guys, hindi pa talaga solid bull run next year pa talaga ang projection natin ng bull run na lahat talaga na kahit anong bilhin nyo, aangat at aangat. Pero syempre, hindi pwedeng nandyan ka lang at hindi kayo magte-take profit kasi kakainin kayo ng buhay. Like what happened to me and my team back nung una kaming nag-crypto kasi syempre umasa lang kami sa hype and also ano nga ba tong ilang bagay na kailangan natin tandaan pag nagtitrade or nag-invest. Syempre, unang-una, do not FOMO, 'di ba? Or yung tawagin nilang fear of missing out. Syempre, nandito tayo sa bull run, makikita mo na umaakit yung isang coin or isang crypto, tapos iniisip mo baka di mo na maabutan, baka mag-skyrocket na siya, tapos yung presyo may iwanan ka na yun. Walang ganon. Okay? Walang ganon. Kaya nga tayo may mga tinatawag na pullbacks. So, may kung mag-iintay ka lang talaga kahit ano pang taas niyan. Sample na lang si XRP. Si XRP na isang araw, umabot siya ng mga 165 pesos. So, ngayon, pullback siya. Magkano siya ngayon? 130 something, di ba? So, kung ikaw bibili, diyan ka dapat bumili sa mga positions na ganyan. Kasi aatras at aatras ng market yan. There's no such thing as talagang yung bigla bulusok lang siya skyrocket to the moon. To the moon yung abutin mo dun pag talagang pinasok po, talagang ginigil mo na puro buy ka lang sa tuwing nagpa-pump. So, syempre, second is DCA. Ito, napakagandang technique na to. Connected siya sa kahit anong actually investment na pwede mo gawin stock market or here. So, DCA, dollar cost average. Pang sabihin natin, kunyari, gusto niyo maglagay sa crypto ng 100,000 or 50,000, kahit any amount actually. So, imbes na ilagay mo to lahat sa 50,000 sa ilang coins, tapos maaabutan ka ng sinasabi ko sa inyo na pullback, egol ka, di ba? So, maganda syempre yung strategy dyan, mag-DCA ka, kung meron kang 50,000, ano ba naman yung bili ka muna ng 10,000 or 20,000. Tapos, gradual, maglagay ka na lang ng paunti-unti tuwing mag-pull back yung market. Siyempre, huwag niyo rin kalimutan mag-TP along the way pag talagang kumita kayo kahit konti. Kasi ako guys, to be honest, nadala na ako, tsaka meron na akong tamang plano. Kasi TP ako ng TP ngayon actually. TP kami ng TP. Konting pump ng market, TP. 10%, 20% TP. Kasi kailangan talaga eh. Kasi nasa iyo naman yun kung at least safe pera mo sa USDT. Mag-crash man bigla yung market, buo yung pera mo pa din. Kasi dollar back yung USDT, which is parang money exchange ng crypto, di ba? So, third is do not panic. It will go back. Alam niyo. It will go back, syempre. Kahit anong, actually para sa akin, hindi na ata tayo babalik sa 30 pesos XRP sa $20,000 Bitcoin. Wala nang ganun. Pag bumalik man yan ganun kababa yung price, baka may world war na nun. Baka it's either world war or recession, something like that, na mga sobrang lalaking malalang bagay na nangyayari sa mundo bago tayo bumalik sa ganung kababang price. So una, di ba, hindi nyo kailangan panic kasi aabot at aabot kayo, kikita at kikita kayo. Huwag nyo isipin kasi na kumita na sobrang bilis na, next year, so milyonary na ako. Pwede ka maging milyonary dito. Right place. Diba? Kaya ang laging sinasabi, right place at the right time. Position yourself. 2 years ko na ito sinasabi na bumili kayo ng ganito, ganyan. Though it's not financial advice, pero yung mga sinabi natin noon na nakapost, kung babalikan nyo yung page natin, sobrang lahat yun tumaas. Even Pepe, like times 17 nata ako sa Pepe, something like that. So, ayun. Siyempre kailangan ng ganun
and connected to dito sa pang-apat na sasabihin ko, which is Dior or do your own research. Yan ang pinakamahalaga. Kasi syempre, kahit nakikinig kayo sa mga tao katulad namin at yung ibang influencer or analyst dyan na nagsabing ito yan, walang sigurado sa mundong to, walang 100%. Okay? Kahit yung mga sobrang galing na tao, nagkakamali din yan. Kaya dapat do your own research kasi parang ako, syempre, mga idol din ako sa mga ibang sinusundan natin. Pero ang ginagawa ko, hindi lang isa yung pinapag-aralan ko. Pag-aaralan ko yung simulat sa pool, what is cryptocurrency, what is ganyan. Syempre, from the roots, aralin nyo kung ano ba talaga yung pinapasok nyo. Kasi kailangan talaga. So, from there, makakakita kayo ng ibang mga tao na nagsasalita din about cryptocurrency, and all, blah, blah. Pero hindi lahat ng tao, syempre, maganda ang hangarin. Yung iba dyan, syempre, merong sign up sa kung saan, or may coin na na-endorse, na paulit-ulit siya ganito coin kasi pala sa kanya yun, or he's heavily invested doon. Syempre, madadali lang kayo ng mga rug pullers. Sino ba may gusto nun? Wala naman, di ba? Kaya kung mag-invest kayo, isa rin to, na kung meron kayong pera at bago kayo mag-DCA, siguro iduhin nyo muna sa mga safe coins kayo bibili. Safe coins like Bitcoin, yan, XRP, Ethereum, mga utility coins na alam nating may use someday. So, ayun lang. Manood kayo ng YouTube natin kasi meron tayong podcast ulit with Coach T and may surprise guest tayo. Pero ayun nga, marami tayong pag-uusapan doon, tackle natin. So ngayon, 100k Bitcoin. So kung maaalala nyo sa ibang video natin, sabi namin na pagkatungtong natin ng 100k, may konting pullback. Wala pa tayo sa market correction talaga, pero feeling ko, magka-correction man, 10-20%. That's it. Then, move forward ulit tayo sa pang next year kasi sobrang daming mangyayari next year. Lalo na January. So, popost din naman natin yung lahat yun and pag-usapan natin yung sa podcast. Syempre, para hindi maubusan yung mga sasabihin natin dito, doon na lang tayo magkita-kita. So, thank you.